Magandang umaga sa inyong lahat, class. Magandang umaga, guro! Ayan, mukhang mahina. Magandang umaga, class. Magandang umaga, guro! Ayan, manatili lamang na kayo nakatayo. At upang gawin natin ang presensya ng ating Panginoon, maaari po ba ang pangunahan, Ms. Ref? Kayo pong lahat ay bumubuhat manalangin. Panginoon, salamat po muli, O Diyos, sa umagang ito. Kami po ay magpaaral muli, Panginoon, ng mga bagong impormasyon at ideya na ibabahagi po sa aming Panginoon ng aming guro. Nawa, Panginoon, magsilbing aral ito sa amin at tumatak sa aming mga isipan upang magamit po, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na gawain. Ito po ang aming sawad panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat, Ms. Ref. Ngayon naman, bago kayo umupo, maaari niyo po bang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang kalat sa ilalim nito. Ayan, maaari na kayong umupo. At narito naman ang ating alituntunin sa loob ng ating klase. Maaari mo bang basahin ang ating alituntunin, Christine? Lahat po, mga. Oo. Huwag maingay at makinig kung may nagsasalita. Itaas lamang ang kamay kung may gustong sabihin o tanungin. Matutong sumunod sa tuntunin sa mga gawain at matuto at mag-enjoy. Ayan, maliwanag ba ang ating alituntunin, class? Yes, ma'am! Ayan, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral sa ating tinalakay noong nakaraan. Sino dito ang maaaring magbigay kung ano ang maikling kwento, class? Christine. Ang maikling kwento ay binubuo ng 3 elemento na kung saan ito ay binubuo ng simula, gitna at wakas. Ayan, mahusay. Sino dito ang makapagbibigay ng iba't ibang elemento ng maikling kwento? Althea? Kami naman dito yung tauhan at pangbayan ko. Ayan, mahusay. Batid kong naalala niyo pa ang ating tinalakay noong nakaraan. Ngayon naman ay may inihanda muli akong gawain na kung saan ay tatawagin natin itong 4-pick 1 word. Maaari mo bang basahin ang ating panuto, Shane? Panuto, pag-ugnayin lamang ang 4 na larawan upang mabuo ang tamang salita. Ayan, handa na ba kayo sa ating gawain, class? Yes, ma'am. Ayan. Paunahan lamang po na itaas ninyo ang inyong mga kamay. At para sa unang litrato, ayan, ang naunang nagtaas ng kamay ay si Israel. Ano ang nasa larawan? Ama po, ma'am. Ayan, tingnan natin kung tama nga ba. Ayan, tama. Ang tamang sagot ay ang ama. Ang pangalawang larawan naman ay Shane. Pamilya po, ma'am. Ayan, tingnan natin. Tama nga. Pamilya ang tamang sagot. Ngayon, mayroon akong katanungan. Ano nga ba ang katangian na dapat taglayin ng isang ama? Althea? Bilang isang ama, ang dapat taglayin nito ay dapat maging isang haligi ng tahanan upang sa gayon mabigay ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ayan, mahusay. Pero baka naman natin sa Althea. Sino naman yung magbibigay ay si Mizrael. Bilang katangian ng isang ama, dapat na sila ay matatag, sila ay magiging pundasyon sa loob ng pamilya. Ayan, mahusay. Sila ay, ang ama ay isang pundasyon sa loob ng pamilya. Shane, ano nga ba ang katangian na dapat taglayin ng isang ama? Maaari kang magbigay ng isang salita na nag-describe sa katangian ng isang ama. Katangian ng isang ama ay dapat masikap, may paninindigan. Ayan, mahusay. Christine, panghuli. Dapat taglayin na katangian ng isang ama ay dapat bilang isang ama dapat ikaw ay maging matatag sapagkat ikaw ang nagiging pundasyon ng isang pamilya. Ayan. Ang katangian ba na inyong sinabi ay
isa sa katangian na taglay ninyong mga ama, class? Yes, ma'am. Mabuti naman kung ganoon. Ngayon naman, may ihanda muli akong laro na kung saan itatawagin natin itong talasalitaan. Maaari mo bang basahin ang ating panuto, Althea? Ang bawat grupo ay sama-sama sa iisang banda sa pamamagitan ng larong talasalitaan. Sa bawat tala ay mayroong tamang kasagutan. Unahan lamang sa pagtaas ng bandera, ang unang magtataas ang siyang grupong sasagot. At kapag mali ang sagot, maaaring mapunta ang isang pagkakataon sa dalawang grupo at sa kanila mapupunta. Ayan, malinaw ba ang ating panuto, class? Yes, ma'am. Ayan. Paunahan lamang po na itaas ang inyong mga kamay kung sino po ang nais na sumagot. Ayan, paunahan ko, Miserere. Basahin mo muna bago mo sagutin. Alin sa mga talang o lugar ng salitang alaala ng isang lasing na suntok sa bibig? Ayan, pananakit. Maaari mo ba magbigay ng isang pangungusap gamit ang salitang pananakit? Ang pananakit ng kanyang ama ay madalas na gawin. Ayan, mahusay. Sunod naman, Althea, alin sa mga tala ang kahulugan ng salitang kaluwagang palad? Ayan, tama. Ang kasing kahulugan ng salitang kaluwagang palad ay mapagbigay. Maaari mo bang gamitin ito sa pangungusap? Ang guro namin ay isang mapagbigay na guro. Ayan, mahusay. Sunod naman ay si Christine. Ayan, dahan-dahan ka lang baka nag-isip ka. Makit sa ating kamay. Ayan, mahusay. Maaari mo bang gamitin ito sa pangungusap? Dakilan mo lang ang aking kuya ay huling may hawak na sigarilyo at ayun ang naging dahilan upang siya ay sundukin ng aking ama. Ayan, mahusay. At ang panghuli naman, Shay. Nagpapalig. Ayan, basahin mo muna. Nervyos. Alin sa mga tala, Alin sa mga tala ang hulugan ng salitang nagpapalilo sa nervyos? ayan, maaari mo bang gamitin ito sa pangungusap, Shay? Ang aking asawa ay laging nakapagpapagalit sa akin. Ayan, mahusay. At ang panghuli naman, alin sa mga tala ang kahulugan ng salitang matigas ang loob? Ito ba ay stricto, masama, mayabang, o mapagmataas? Misrael. Ayan, mahusay. Ang kahulugan ng salitang matigas ang loob ay stricto. Maaari mo bang gamitin ito sa pangungusap? Ang aking ina at ama ay stricto. Ayan, mahusay. Totoo nga ba? Yes, ma'am. Ayan. Okay lang yun. Kaya ang ating tatalakayin ay ang ama. Ito ay mula sa bansang Singapore na kung saan salin ito ni Mauro R. Avena. Ngunit bago natin yung tatalakayin, natin munang kilalanin kung sino nga ba si Mauro R. Avena. Maaari mo bang basahin, Shay? Si Mauro R. Avena ay kabilang sa mga tanyag na manunulat sa kanilang panahon. Mayroon siyang 12 trabaho na sinulat sa 2 lingwahe at natatagpuan ito sa mahigit 100 sulit aklat. Pinanganak si Mauro noong ika-1 ng Agosto taong 1916. Sa edad na 85, binawian siya ng buhay na hindi isinapubliko noong ika-3 ng Hunyo taong 2000. Ayan. Sino ang nagsalin sa maikling kwento ng ama? Althea? Mauro Avena. Ayan, mahusay. Ngayon magkakaroon ulit tayo
ng gawain na kung saan ay tatawagin natin itong dugtungang pasalaysay. At narito ang ating panuto. Maaari mo bang basahin ang panuto, Christine? Sisimulan ng guro ang pagpepeto pagkatapos ay itutuloy ito ng mga napiling mag-aaral hanggang matapos at mabuo ang kwento. Nagiging gabay ang mga narawan sa pagpapaliwanag pagkatapos masabi ng isang mga kanyang bahagi. Hawakan niya ang kamay at nagbibilang tanda na siya ay tapos na. Okay. Ngayon, okay, ako muna ang magpukwento, tapos itutuloy nyo yung kwento. Maliwanag ba, class? Yes, ma'am. Ayan. Sino ang unang pumarito dito sa harapan? Ito muna, Miss Red. Ayan, pakihawak. At, ayan, isa pa. Ay, ayan. Ang ama, ito ay galing sa bansang Singapore na kung saan isinalin sa Pilipino ni Mauro R. Avena. Ayan, next. Ayan, mayroong isang ama na kung saan mayroong isang ama na kung saan hindi siya nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa, na kung saan ito ay may 6 na anak, na kung saan ito ay sinasaktan niya at binubugpog niya yung kanyang asawa. Ngayon naman, ang sunod na nangyari sa kwentong ang ama ay ang Israel. Nung sumunod na mga araw naman ay ang ama ay natanggalan or nasasanti siya sa kanyang trabaho. Dahilan ng kanyang pagkagalit at nung umuwi siya sa kanilang bahay, tumingin yung anak niyang si Moymoy na kung saan ay hindi niya kung saan ay naglaban yung kanyang pagkagalit at parang nasulong yung pagkagalit niya, kaya niya nasaktan at napagbuhatan ng kamay. Ayan, na kung saan ay natanggal sa trabaho yung kanyang ama, tapos ito naman na nasa gitna ng paghalinghing si Moymoy. Kaya ngayon, doon niya napagbalingan ng galit. Next na magpukwento. Ito, dahil sa kanyang nawawala na siya sa kanyang isip dahil sa pag-inom niya ng alak sa kadahilan ng pagkasasada niya sa trabaho, na kung saan ay napagbuhatan niya ng kamay si Moymoy at kadahilanan ng kanyang pagkatumba. At dahil sa kanyang pagkawala sa trabaho, napagbutuan niya ng galit si Moymoy. Na kung saan, di ba? Nasa part niya, di ba? Na kung saan ay ito yung dahilan ng kanyang. Okay, next naman na magpukwento, Christine at Shane, maaari pa kayong pumalinod dito sa harapan. Ayan, maraming salamat, Mizrael at Althea, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Ngayon, sa puntong ito, dito na nakonsensya ang kanilang ama. At nagsimulang nagbago. Nang namatay ang kanyang anak at dito na yung ibinigay na abuloy ay ibinili niya ng pagkain. Ayan, tandaan natin, class, na kung saan ay mismo yung ama yung nakapatay sa bata, di ba? Pagkatapos ng 2 araw, namatay yung bata. Na kung saan doon nagsisi yung ama. Nagsisi yung ama dahil, ayan, sunod na magkwento si Shane. Ayun na nga, binigyan ng amo niya siya ng pera at ibinili ito ng pagkain at idinala sa puntod ni Moymoy at hindi niya inakalang sinundan ng mga anak niya at hindi niya inakalang sinundan siya ng mga anak niya. Ayan, na kung saan yung ibinigay na abuloy sa yung ang ama ay pinabili niya yon ng
pansit, na hindi alam nung ama na sinusundan pala ng kanyang mga anak at dinala ito sa puntod ni Moymoy. Pagkatapos, humingi siya ng kapatawaran sa kanyang anak na kung saan nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Tapos pagkatapos nun, umulan, pagkatapos ng umulan, yung mga bata na nagtatago, pumunta sila sa puntod ni Moymoy, tapos pinagsaluhan yung mga candy o yung mga alay, yung alay ng tatay ay. Ayan, naliwanag ba, class? Yes, ma'am. Ayan. Maraming salamat, Shane at Christine May, sa inyong pagbabahagi sa ating maikling kwento. Ngayon naman ay magkakaroon muli tayo ng laro na kung saan itatawagin natin itong mystery box. Maaari mo bang basahin ang panuto, Althea? Bawat kahon ay may kaakibat na tanong. Ang mapipilit pangalan ay pipili ng kahon. Kung hindi ito nasagot ng tama, maaaring mag-display ng iba. Ayan. Sino ang unang nais na sumagot? Althea? Paano naman ipinapakita ng mga Pilipino ang pagmamahal sa mga pumanaw o namatay na mahal sa buhay? Ngayon, sa pamamagitan ng pagdadalamhati na ipapakita ng mga Pilipino ang pagkasinsino nila sa naiumaw nila ang pamilya. Na kung saan ang mga Pilipino ay isa na ginagawa nila ay tuwing 40 days sila ay nag-aalay, gano'n, at pumupunta sila sa mga puntod ng mga namatay. Ayan, mahusay. Upo ka muna, Althea. Sunod naman, tama yung sinabi niya. Diba? Tayo mga Pilipino, pinapakita natin yung ating pagmamahal sa isang namatay sa pamamagitan ng pag-alala ng mga pagkain, pag-alala sa mga ginawa niyang mabuti. Tama? Yes, ma'am. Ayan, sunod naman si Israel. Paano ipinakita ng ama ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak? Hindi ba doon sa kwento ay kahit na ganun yung nangyari, kahit hindi sinasadya ng ama nila, nasaktan yung anak nila, na mapatay niya ito, dahil doon sa kahirapan at pagkawala o pagkasasante niya sa trabaho, ay ipinakita niya pa rin na mahal niya yung kanyang mga anak at pinatunayan niya na kaya niyang magbago. Ayan, nagbago yung ama at doon na siya bumawi na yung pera is gagamitin na niya yun sa tama sa maganda, hindi na niya yun ibibili sa mga bisyo, mahusay, Israel. Next, na magbabahagi si Christine. Ano-anong katangian ng ama ang nangibabaw sa kwento? Sa panghuli ay nangibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Ayan, mahusay, Christine, na kung saan na nagparin yung pagmamahal at pagmamahal ng ama, di ba? Yes, ma'am. Ayan. Shay. Anong pangyayari sa kwento ang nakapagbabago sa di mabuting pag-ugali ng ama? Dahil sa napatay niya yung anak niya, nagsisi siya at doon nabago ang kanyang pag-ugali. Bakit may takot at pananadlik na nararamdaman ang mga bata kapag umuwi ang ama dahil sa lagi siyang naglalasing, napagbubuntuan ng ugali niya ng gamit ang mga kanyang mga anak. Ayan, mahusay, Shay. Sunod na nakabunod ng katanungan, si Althea. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang Next, Israel. Anong kultura ng mga Singapore ang masasalamin sa kwento nito? Yung doon sa yung sa patay ko. Ayan, nag-aalay tayo ng mga pagkain. Yun yung na-adapt din natin sa bansang Singapore. At panghuli, wala ka nang nabulat. Ayan, kung gayon, ngayon, ano kaya yung aral na mapupulot natin sa kwentong ang ama? Ano yung aral? Israel. Kung sa
mabuti yung naging wakas ng kwento. Para sa iyo, paano mo wawakasan yung kwento? Halimbawa, kapag hindi nagbago yung, maliban sa nagbago yung ama. Ngayon, paano mo wawakasan yung kwento kapag ikaw yung author? Parang ganun. Para sa akin, kung di ba ang wakas niya may namatay, kaya siya nagbago. Para sa akin, gagawa ako ng isang sitwasyon na kung saan wala na kailangan makaya. Like for example, iiwan natin ang ating ama hindi dahil sa hayaan na lang natin siya, kundi iiwan natin siya ng pansamantala nang sa ganun ay dumating yung panahon na ma-realize niya na pag wala na yung taong mahal niya sa buhay, may isip niya din at ma-realize ng ama na mahirap pala yung mag-isa ka lang sa Ayan, maraming salamat, Christine, sa iyong pagbabahagi ng iyong sariling pagwawakas. At ngayon naman ay magkakaroon ulit tayo ng gawain na kung saan itatawagin natin itong Arrow-Pack Analyzer. Ngayon, maaari mo bang basahin ng panuto, Shay? Panuto, pagkatinang klase sa tatlong pangkat, gawin ng graphic organizer na Arrow-Pack Analyzer. Tunutunan ito ng mga pangyayari mula sa tinanakay nating kwento ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sundan lamang ang direksyon ng araw sa bawat kapol. Sukuyin din ang tagpuan, tauhan at mahalagang pagkatauhan. Okay, pumunta na kayo sa inyong mga kagrupo. Ito ang unang grupo at pangalawang grupo. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Tapos na ba, class? Ito na. Ma'am, tapos na po. Tapos na, ma'am. Ayan, tapos na. Sino ang unang mag-represent sa harapan? Okay, Shane, ang pangalawang grupo. Pamagat, ang ama. Ang tauhan ay ama, anak, at ina. Tagpuan sa bahay. Una, umuwi ang tatay nila na may dalang pansit. Pagkatanggal niya sa trabaho, may nalinghing na hindi mo. Ayan, wag ka pong tumawa, Shane. Pagsampal kay Moy, pagsisisi pag-ari ng pagkain ng ama sa puso ni Moy. Ayan, mahusay, Shane. Sunod naman na mag-represent ay ang unang pangkat. Ang pamagat ng maikling kwento ay ang ama at ang mga tauhan ay ang ama, anak at ang kanyang ina. Ang tagpuan dito ay bahay at sa sementeryo. Mga pangyayari. Una, umuwi ang tatay nila na may dalang pansit. Pangalawa, pagkatanggal na sa trabaho. Pangtatlo, haliking ni Muimoy. At pang-apat, pagsampal ng ama kay Muimoy. At pang-lima ay ang pagsisipsip ng ama dahil napatay niya ang kanyang anak. At ang pang-anim ay ang pag-ari ng pagkain ng ama sa pagpuntod ng Muimoy. Ayan, maraming salamat, Group 1. Ngayon naman, magkakaroon ulit tayo ng gawain na kung saan itatawagin natin itong Mystery Box. Maaari mo bang basahin ang ating panuto, Israel? Okay, saglit lang. Mechanics. Gamit ang online recitation na The Wall Name Figure, sasabihin mo lamang ang guild kung matapang mong sasagutin ang tanong at mapupunta ang puntos sa inyong grupo at kung no din naman ay sorry, ibibigay natin ang pagkakataon sa ito. Okay? Let's see. Deal or no deal? So, mayroon tayo dito 5
briefcase na kung saan ay sino ang gustong unang mamili ng briefcase? Ayan, unahin muna natin si Christine. Sa iyong palagay, dapat ba patawarin o bigyan ng isa pang pagkakataon ng isang individual na nakagawa ng kasamaan? Para sa akin, ma'am, oo. Dahil hindi naman lahat ng tao ay perfecto at hindi naman lahat ng tao ay lahat naman ng tao ay nagkakaroon ng kasalanan. Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, tayo pa kayang tao. Ayan, mahusay, Christine. Sunod na magbabahagi, Jane. Kung ikaw ang nasa sitwasyon na hinaan sa kwento, ano ang gagawin mo? Pagtatanggol ko ang aking anak at huwag kaya ang aking apihin lamang sila ng ibang tao. Ayan, dapat marunong tayong pagtanggol ang ating karapatan bilang ina o babae sa loob ng lipunan. Pangatlo, Althea. Ano ang mga batas na nagmamalasakit sa karapatan ng mga kababaihan? Una na dito ay ang bawsi na kung saan ito ay dapat masiguro na hindi tayo dapat saktan ng ating mga kalalakihan. Ayan, tama. Ito ay ang bawsi o Violence. Ayan, sabihin ko ano yung ibig sabihin ng bawsi? Ang bawsi ay nangangalaga violence against women and children. Ayan, mahusay. Sunod naman ay si Israel. Halika na dito ang Israel. Number 4. Sa kwento ni Mauro R. Avena, anong nais niyang ipahatid sa atin? Nais ipahatid ni Mauro R. Avena yung kahalagahan ng role ng pagiging ama sa isang tahanan o sa isang pamilya. Kasi pinakita dito na yung isang ama ay isang nagsisilbing haligi ng tahanan na dapat na tularan ng ibang ama. Ngunit dahil sa isang pagkakamali ay nagawa niyang makatay ang kanyang anak. Ayan, maraming salamat, Israel. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ating panghuling gawain. Maaari mo bang basahin ang ating panuto, Christine? Matapos ang gawain ng talakayan kaugnay sa paksakanalin, ang unang grupo ay magsasagawa ng isang maikling tula patungkol sa ama, bigtasin ito ng sabay-sabay. Ang pangalawang grupo naman ay gagawa ng maikling tula-dulaan na may tulad sa naging karanasan sa pangyayari sa kwento. Ang nagatagdak oras ay 5 minuto lang. Ayan, maaari mo bang basahin ang ating pamantayan, Shay? Originalidad, 7%, pagganap, 5%, takmaan sa paksa, 7%, organisasyon, 6%, kabuuan, 25%. Okay, malinaw ba ang ating pamantayan, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayan, bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto upang paghandaan ang inyong ginawang tula. Tapos na ba, class? Yes, ma'am.
numarito, unang pangkat. Ayan, ating pakinggan ang ginawang tula ng unang pangkat. Haligi ng tahanan. Ang ako'y kasangga, walang sinuman ang dapat bumangga. Protektado niya ako hanggang pagtanda. Ang aking ama ang tunay na bida. Ayan, talapakan naman natin ang unang pangkat. Sunod naman na magbabahagi ay ang pangalawang pangkat. Sa dilim ng gabi, sa liwanag ng araw, ang kamay nag-isa, nagdurusa at pagsisisi. Sa mga pagkukulang, sa mga pangarap na napawid, pagsisisi nagdalaho, sa pusong nauulilit at nagdaramdam. Sa bawat hakbang, sa bawat sandali, ang alaala ng pagsisisi hindi makakapit. Sa mga salitang nagsabit, hindi makakambit. Pag-ibig at pagsulit ay sa hangin lamang, naglalako at naglalambing. Ayan, maraming salamat. Group 2. Ang Group 1 ay nakakuha ng 21%, samantalang ang Group 2 ay nakakuha ng 21.5%. At kung i-round up natin, sila ay nakakuha ng 22%. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating maikling pagsusulit. Handa na ba kayo sa ating maikling pagsusulit, class? Yes, ma'am. Ayan, ang bawat item ng pagsusulit ay mayroon lamang 10 segundo. Basahin ito at unawain mabuti. Ayan. Althea, maaari ka bang pumunta sa likod muna? Opo. Ayan, thank you. Okay, umpisahan na ninyo ang pagsagot sa inyong mga papel. Tapos na ba, class? Yes, ma'am. Ayan. Huwag po tayong magkopyahan. Tapos na ba, class? Ayan, pakitago po ang inyong mga cellphone. Ayan, finish or not finish, pass your paper. Ayan, pagpasa po sa harapan. 1, 2. Ayan, salamat. At para naman sa ating takdang aralin, maaari po bang basahin ang inyong takdang aralin, Althea? Basahin ang susunod na kwento. 6 na Sabado ng Beyblade at sagutin ang sumusunod na tanong. Gabay na tanong. Sino ang pangunahing tauhan? Pantulong na tauhan. Pangalawa, saan ang tagpuan ng kwento? Pangatlo, paano nagsimula ang kwento? Pang-apat, ano ang naging suliranin at tungalian ng kwento? At ang panghuli, sa iyong palagay, bakit pinamagatang 6 na Sabado ng Beyblade ang mahalagang kwento iyong binasa? Ayan, inyong babasahin ang kwentong 6 na Sabado ng Beyblade na kung saan ating tatalakayin sa ating susunod na pagkikita. Madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Diba? Parang sama na ating tinalakay kanina, diba? Yes, Christine, mayroon ka bang sasabihin? Tulad nga ng sinabi ko puro na ang ating tulad ng halimbawa ng tinalakan natin kanina ng ama na bilang isang ama, madaling maging ama pero madaling maging ama pero mahirap maging ama. Magpakama. Ayan, mahusay. Maraming salamat, class, sa inyong pakikinig. Naway mayroon kayong natutunan at napulot na aral sa ating tinalakay kanina. Yun lamang, class. Maraming salamat.